Ganto na po kataas yung tubig ngayon. So malapit na tayo dun sa ating water level. Ayan na po, gumagana pa rin siya. Tingnan natin dito sa taas. Ayan, medyo lumakas na yung flow ng ating pa-fountain dyan. Ayan. So kikip ko na tong tubig na to. I-dechlorinate na natin sa... Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random Drip X One Piece collection natin. Drip products, let's go! Add to cart ni Drip, check out mo na yan! Dito sa part na to, parang gusto ko lagyan ng halaman. Siguro immersed na red rubin. Hanap na lang akong lalagyan tapos tatanim tayo dyan. Since okay na ang ating pond, nilagyan ko na dito sa part na to ng Vallisneria corkscrew. Hindi ko alam kung makikita nyo kasi may reflection pero nandyan siya. Tapos doon naglagay ako ng pot. Itong pot na to, nilagyan ko ng mixture ng aqua soil, tapos may pumice stone, tapos may lava bits. Gusto ko magtanim ng isang aquatic plant dyan na immersed. And ang napili ko ay ang Ludwigia red rubin. Napakaganda ng halaman nito, lalo na pag immersed. And gustong gusto ko yung kulay niya. I think bagay na bagay ito dito sa ating The Red Box. Meron pa ako dyang extra Vallisneria corkscrew. Itatanim ko yan dun sa aking tub ng Vallisneria corkscrew. Ito palang tub na to, galing to dun sa ating drip plant box. So tatanim ko lang to lahat and papakita ko sa inyo after. Nga pala, para naman magkaroon ng konting-konting texture ang ating pond, ay naisipan ko maglagay ng black na lava rocks. Though hindi naman siya ganun makikita, pero gusto ko lang na pag meron na tayong fish dito, at least meron silang mararamdamang kahit konting texture dun sa pond, hindi lang puro flat surface. So ilalagay ko yung lava rocks on this side. Ayan. So at least, diba, pag napadaan yung fish natin dyan, meron silang mararamdamang konting-konting texture. This is how the pond looks like pagkatapos natin itanim yung mga red rubin natin on that side. Tapos naglagay tayo ng mga lava rocks on this side. Tapos dito naman on this side, nandito ang aking Vallisneria corkscrew. Sobrang ganda niya. So far, wala pa akong ibang planong ilagay na plants dito. Pero kung meron kayong mga suggestions, let me know in the comment section. Ito yung inaabangan ko pag tumubo na yung mga immersed na red rubin. Sobrang ganda nito as in. All I wanted to achieve was a clean look para dito sa ating The Red Box. Now, nakatambay tayo dito sa ating The Red Box and maglalagay na tayo ng test fish. Ayan, binulabog lang ni JB yung tubig. Naglagay pala ako ng elbow on that side. And I think na mas maganda yung flow ng ating pond kapag naka-install yung elbow na yan. Pero naubusan na ako ng spray paint, so next time na lang natin siya pipinturahan. Nandito tayo ngayon sa aking 100-gallon Godzilla tank and manguhuli tayo ng mga PKBM test fish dito. Sobrang solid yung mga test fish natin, makikita mo lang sila dun sa surface. So kuha lang tayo ng iilan, sila yung maninirahan muna sa The Red Box. Habang wala pa yung main fish na titira talaga dun. Kung meron kayong mga hula kung ano yung main fish na ilalagay natin dun, let me know in the comment section. Now, nakahuli na tayo ng mga gagamitin nating test fish. A total of 6 na PKBM round tail. Ito yung i-acclimate natin dun sa ating The Red Box. Sinabit ko lang muna yung mga test fish natin dito. Habang nagte-temperature acclimate sila, dadagdagan natin pa konti-konti ng tubig from The Red Box. Gagawin ko to every 10 minutes para maka-adjust sila dun sa parameters ng tubig. Naambon na and nakatambay pa rin ako dito sa Drip Outdoor. Buti na lang naambon at matadidiligan yung mga halaman ko. Ayan, buti na lang may payong ako ditong malaki. Acclimation time is done para sa ating mga PKBM test fish. Uy, may full mask pa tayo dun, no? Anyways, halo ko na yung tubig ng 100 gallon dito. Since tank ko rin naman to, walang problema. So, papakawalan na natin tong mga test fish natin dahan-dahan dito sa ating The Red Box. Ayan na sila. Nakakatuwa. Ayan. Isama na natin yung tubig. So again, itong mga test fish na to, yung unang maninirahan muna dito sa ating The Red Box habang hindi pa natin nabibili yung isda, pati yung mga additional filtration natin dito sa ating pond. Hayaan muna natin sila dyan maka-adjust. Binigyan ko pala ng pagkain yung ating mga test fish and then kumakain na sila. Nilagay ko lang dito sa may Vallisneria corkscrew para dito sila mamamahay. Tulad ng mga clownfish, parang meron silang sea anemone.